Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook Reel posted by LGTV. Gising Pilipinas. Title, Leni nagsalita na laban o patungkol kay Marcos. DDS na rin ba? So pakinggan natin yung sinabi ni Madam Leni at bigyan natin ng reaksyon. Tinorture at pinaslang. Ginamit ang ngalan para ibaon ang bansa sa utang at pagbabayaran ng utang na ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Sa bawat pagkakataon ang katotohanan. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, nagdusa ang Pilipino. Hinakawan, tinorture at pinaslang. Ginamit ang ngalan para ibaon ang bansa sa utang at pagbabayaran ng utang na ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Wow! Sa bawat pagkakataon ang katotohanan. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, nagdusa ang Pilipino. Ninakawan, tinorture at pinaslang. Ginamit ang ngalan para ibaon ang bansa sa utang. Wow! At pagbabayaran ng utang na ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Isa pa, sana lang. Ang katotohanan. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, nagdusa ang Pilipino. Ninakawan, tinorture at pinaslang. Ginamit ang ngalan para ibaon ang bansa sa utang at pagbabayaran ng utang na ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Wow! Sa Magkano na bang utang natin? May nabasa akong post. Malapit na daw maging 18 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa administrasyong ito. Grabe, oh. Nagsimula sila 12.6 trillion ata nung umupo. So, sa 3 taon lang, 6 trillion na ang inutang. Ang bilis nilang mangutang eh. Kasi nga naman, hindi nila iniisip. Total, aalis na sila sa pwesto. Bahala na. Total, ang magbabayad, tayo naman. Pilipino. Ang computation, I don't know how true itong computation. Bawat Pilipino ngayon ay ang kanyang share, kahit yung bagong panganak, 143,000 pesos ang utang ng bawat Pilipino. Kaya kung meron kang 5 miyembro ng pamilya, may halos 600,000 na utang miyembong pamilya. Ganon kalaki ang babayaran natin. Utang sila ng utang. Mabuti sana kung yung inuutang nila nagagamit para sa kapakanan ng taong bayan. Hindi. Mas marami ata napupunta kung saan-saan sa bulsa. Kaya maiinis ka naman talaga. Okay, so malala ko nung kampanyahan nung May 2022 election, mayroong nagsusulong ng ng Rosa. Ano yung Rosa? Robredo Sara. May mga bumotong ganun. Mga kakampi, Robredo sila, kaya lang ang vice presidente nila si Sara Duterte. Kaya maganda ang relasyon ni VP Sara natin ngayon at saka si ex-VP Leni. Wala akong narinig na masamang statement ni VP Sara laban kay VP Leni. Wala. Ano lang sila? Kaya nga binisita ni VP Sara si VP Leni sa Naga nung last year ba yun? Peña Francia Festival. Binisita. Nagreklamo si ex-Senator Trillanes, nagtraidor na daw si Leni. Ano ba yan? Binisita lang, nagtraidor na. Grabe. So, nabudol tayo. Mas mabuti pa, si Leni na lang ang nanalong presidente. Ano sa tingin nyo? Meron bang ganitong korupsyon kung si Madam Leni ang ating presidente?
I doubt so. Kaya sayang, nasa huli talaga ang nasa huli ang pagsisisi. Josephine Hintapa, sabi niya, may plano naman to na tumakbo. Paalisin ang bangag tapos lutang ang pasok. Arnold Butal, hindi usapan ng magkaalyado to. Ang nakikita ni Leni ay totoong nangyayari sa ating bansa. Di ko mo nagsalita siya. Dennis De Jesus, hindi tayo makaahon hanggat nandyan si Marcos. Tulo-tulo na ang pagnanakaw nila. Erlinda Gardoño, katotohanan yan. Tinklawan, DDS, or BBM ka, damay ka dito. Mga anak mo, apo mo, babayaran natin yan. Correct. Kaya, itong laban sa korupsyon, wala nang kulay-kulay yan. Basta kurakot, labanan natin. Kaya, ikulong na yan, yan ang sigaw ng taong bayan. Ang problema, itong ginagawang investigasyon ng gobyerno natin, yung ICI, parang may pinagtatakpan na invest na napakaganda na ang simula ng ICI na yan, lalo na nung nandyan pa si Mayor Magalong, wala na. Nung magsimulang mag-imbestiga ang tunay na may pagmamalasakit sa bayan, question nila bakit daw mag-imbestiga si Mayor Magalong, hindi naman siya advisor lang daw. Wala na. Makikita mo talaga mayroong pinagtatakpan. Kaya, hearing ang ICI, private, hindi natin alam anong nangyayari. Tapos, magtiwala daw tayo sa kanila na they will do their job. We were not born yesterday, mga ICI. Kaya, pinagre-resign na kayo ni Attorney Guanzon dahil mga inutil daw kayo. Kung ano lang daw ang dikta ni BBM sa inyo, yun lang sinusunod nyo. Hanggang kay Saldi ko lang ang inyong pananagutin para ligtas si Martin Romualdez at BBM. Yan ang akusasyon ni Attorney Rowena Guanzon sa ICI, kaya sinabi niyang inutil. So, God save the Philippines sa utang natin dahil sa ginagawa ng administrasyong ito. Aabot na ng 18 trillion pesos. Grabe. Salamat mga kaibigan sa inyong subaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel, pantulong po ito sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan mo og yero. Salamat kayo. May tagat. Atop na sila karon. Ug karon mao na ni ang itsura sa atop sa natagaan na mo og yero. So mga dagko na gid kayo ang buslot. So kuan na gid kayo. Ang ulan, kung mag-ulan, luoy gid sila tungod sa kadako na sa buslot sa ilang atop. Ug karon ate pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa kadako sa buslot. Pila na siya katuig? 7 na katuig. 7 na gid katuig. So nga naman nga sa 7 ka tuig wala gid mo nakapuli og atop nga dagko na mo kayong buslot. Wala mi budget. Naon karon kalisod og budget. Sa kalisod sa panahon karon wala mo na budget nga para gid sa inyong pangatop. So karon natagaan na mo mag-atop na mo karon. Makatop na mi karon. Karon. Oo. Dagang salamat sa nagatag og sen. Na gyud sa pag-atop. So maayo na gyud nga tan-awon. So nindot na gyud kayo ang atop. So dili na pareha ganina nga kuan na siya kanang buslot. Salamat kayo sa panahon nga natagan mi og sen. So sa nagatag ni nga salamat kay na
magpadayon ni nga padayon ni nga tabang sa mua. Salamat kayo. Salamat kayo. So, may nakingalan ko.